Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. No one is born happy, but everyone is born with the ability to create happiness. Yes, wala pong ipinanganak na talagang masaya na. Pero lahat po tayo ay ipinanganak na merong kakayanan, merong abilidad na gumawa ng kasiyahan at magbigay din ng kaligayahan. Kaya po hindi nakasalalay sa kahit kanino man ang atin pong happiness. Ito ay masusumpungan natin sa ating Panginoong Diyos, yung tunay na kaligayahan. Magandang umaga po, masayang araw po sa inyong lahat, aming mga ginigiliw na kaibigan at taga-subaybay. Ito po ang ating programa, Tinig ng Pag-asa, na handog sa inyo ng Adventist World Radio. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya na kami ay inyong samahan araw-araw, alas 6 hanggang alas 7, upang atin pong tuklasin kung paano po natin mas magagawang mas produktibo ang ating buhay, mas masaya, mas kapaki-pakinabang po ang ating mga araw. Yan po ay ating tinatalakay dito. At higit sa lahat, paano po tayo magkakaroon ng lumalago, lumalalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat po, yun ang pinakalayunin ng ating programa. At sana po sa araw-araw na mga pagbabalita, pagpapahayag na atin pong ginagawa, ay kayo po ay nagkakaroon ng pagnanais, pagnanasa na lalo pang ng pagkauhaw, na lalo pang makilala ang atin pong Panginoong Jesus. At bibigyan din po kayo ng pag-asa sa araw-araw. Tayo po mga kaibigan ay magpapatuloy, pero bago yan, kami po ay patuloy din sa pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa inyo po na nagnanais makatanggap, tumawag lang po kayo or mag-text sa ating mga contact information 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin naman pong toll-free number para sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, 1-800-132-20196. Kung mas madali naman para po sa inyo ang mag-send ng email, ang ating email address connect@adventist.ph. Of course, our program is also on social media. Our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang atin naman pong YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. At sa mga nagnanais po ng readily available, downloadable na mga gabay sa pag-aaral ng banal na kasulatan, meron po tayong pang kids, meron pang kagaya natin ng mga adult. Magtungo lang po kayo sa bibleschools.com/Central Luzon. So mga kaibigan, ano pong iniintay nyo? Tumawag na po kayo at mag-text. Talaga pong nakapagpapataba ng aming mga puso ang inyong pong pagbati at ang inyong pong patuloy na pagsuporta. At kung kayo po ay nabibless ng atin pong mga araw-araw na mensahe at presentations, ini-encourage po namin kayo na i-share din nyo po ito sa inyong mga kaibigan. Sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral natin ng mga asa, likas na atin po sanang malinang, ma-develop. Ngayon ang pag-uusapan natin ay to learn or unlearn. Ano po ba ang mas madali? Yung makatuto tayo ng mga bagong bagay or yung i-unlearn natin, kung magkakalimutan natin yung mga dating kaugalian, dating kaalaman or nakasanayan na natin gawin. Yun yung nga pong pag-isip-isipan, sapagkat yan ang ating pag-aaralan ngayon. Of course, for sure, meron tayo mga skills, minsan mga habits, or mga kaalaman na kailangan nating i-unlearn. Yan pong ating mas palalalimin pa ang pag-uusap sa pangunguna po ni Ma'am Dr. Mary Jane Zabat. Muli po ibigay natin sa kanya ang panahon. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang araw ang lumipas sa atin at humaharap na naman po tayo sa panibagong araw. May nabago po ba sa ating mga lumipas na mga araw? May nabago ba sa atin? O meron bang nakita tayo na improvement? Nakakatuwa. It's time to celebrate kung ganun po ang ating karanasan, na nakita natin unti-unti ay bumabangon tayo, lumalakas tayo, nagiging matatag. Mas marami ba tayong sinasabi, mas madalas na ginagamit natin o itong ating dila ay gamit na gamit, sabi natin.
at mas madalang nating gamitin yung ating pandinig, yung ating tainga. So ito po yung pagkakataon na para mas bigyan natin ng kanyang tungkulin ang atin po mga tainga, dahil sa panahon ngayon na lahat ng tao ay may mga dalahin sa buhay at tumitingin ng maraming mga uncertainties na nararanasan at nakikita natin sa paligid natin, ay mas magandang makinig upang lalo mong madama ang kanila pong pangangailangan at magkaroon sila ng mapagkakatiwalaan. Nagawa mo bang magpigil ng iyong dila upang mas magamit ang tainga at maunawaan ang pinahahayag ng iba? Lalo pa ang ating mga kapamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak. Naglaan ba tayo ng oras para pakinggan sila? At sa ating pakikinig ay ating dinadama ang totoong mensaheng gusto nilang sabihin. Ganon din ang ating kapwa. Dahil karaniwan po, minsan iba yung sinasabi sa totoong nilalaman ng puso. Kaya yun ay ating matamang pinakikinggan. Everyone should be quick to listen, ang sabi nga sa James 1:19, slow to speak and slow to become angry. So yan ang paalala sa atin na tayo po ay maging mahinahon, mabagal sa pagkagalit, mabagal sa ating pagsasalita, pero tayo ay maagap sa atin pong pakikinig. Do not let unwholesome talk. Huwag nating hayaan yung mga chismis, yung mga paninira ng ating kapwa, pananakit ng kanilang damdamin ang lumabas sa ating bibig. But only what is helpful for building others up, according to their needs, that it may go benefit those who listen. So sa atin po na mga nagsasalita, ay maging katatagan ng iba ang ating mga sasabihin. Maging kalakasan at inspirasyon po nila. Ito po ang sinasabi sa Ephesians 4:29. And the last quotation for this, let thy speech be better than silence. Kahapon nabanggit natin yan, na mas maging mabuting yung ating pananalita ay maging katanggap-tanggap kaysa tumahimik. Or kung hindi ito katanggap-tanggap, ay mabuti pang tumahimik na lang. Sabi ni Dionysius of Halicarnassus, I appreciate those people who speak a few words, but mind you, powerful words you surely would not forget. So nakaranas na po ba kayong gano'n na ilang salita lang ang binitiwan at sa maraming mga araw na magkasama kayo, yun lang ang sinabi niya, pero yung mga salitang yun, para bang laging nagri-ring sa tainga mo, para bang yun ay laging humihipo sa puso mo, o kaya naman ay nagpapangiti sa'yo, iilang salita lamang pero hindi mo makakalimutan. So ito po yung mga taong maingat sa kanilang mga sinasabi, piling-pili ang kanilang mga salita, pinag-isipang mabuti, at karaniwan ito'y puno po ng karunungan. Sana lahat tayo matutunan natin ito na ay po'y magsalita na puno ng karunungan. Kahit na kaunti lang, pero ito naman ay magdadala ng karunungan at inspirasyon sa iba. If your speech will break one's spirit, will crush one's dreams, will destroy one's future, better not speak. Ito po isa sa dapat matutunan nating lahat. To tame our tongue, learn to listen more than speak. Ngayon naman tingnan natin kung ano po yung dapat nating matutunan o dapat nating alisin, yung i-unlearn, iwaksi at ibaon na sa limot. Ano ba yung mga bagay na kailangan nating matutunan, alisin, kalimutan na, at ano yung uliting pag-aralan. To learn or unlearn, at dagdag pa natin yung relearn. Ayan. Kagaya ng ginagawa po natin, marami sa ating mga pinag-aaralan ay ating pagkakataon to relearn, at to unlearn, ayan. Pero alam ko hindi na-learn kasi natutunan na natin to before. Yun lang, maaring nakalimutan natin, maaaring hindi natin apply sa buhay natin, When we say learn, this means you acquire knowledge, skill, nagkaroon ka nito, natutunan mo, naranasan mo, nagkaroon ka ng karanasan nito. Ito'y sa pamamagitan ng pagtuturo, pagkakataon na magamit mo, na hindi mo pa natutunan noon,
At kapag sinabi nating unlearn, ito yung mga bagay, mga gawi, mga kilos, mga salita na dapat mo nang iwaksi o alisin. Unlearn, ang tawag natin dyan. Gaya ng mga bad habits, itong mga false information, yung mga fake news na kumakalat sa atin pong mga Facebook, sa internet. So yan ay ilan sa mga dapat nating i-unlearn. Ayan, bad treatment, yung mga memories na mga nagdudulot sa atin ng pain. We are to unlearn, discard na natin yan, alisin na natin yan. But when we say we relearn, we learn again. We have known this before, we have practiced them before, but there came a time, dumating yung pagkakataon na yung natutunan natin na yon ay parang unti-unting lumipas at nabura sa ating isipan, sa ating kilos, nawala, hindi na natin ginagawa. Ano po yung mga dapat nating i-consider na nangangailangan ng ating muling pagkatuto, ng ating bagong pagkatuto at ng ating pagwawaksi nung dati nating natutunan. Sa Old Testament po ay ating mababasa at makikita yung mga taong pinagpala ng Panginoon para matuto ng mga higit na dakilang bagay at mamuhay dun sa mga dakilang bagay na kanilang natutunan. Katulad ni Enoch, who chose to walk with God as he had learned. Natutunan niya na ito ang katangian ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos, kaya lumakad siya sa nais at kalooban ng Panginoon. Si Moses, nabasa natin ang kanyang kwento, nakilala natin siya. O sa mga hindi pa nakakaalam ng kabuang kwento ni Moses, itong si Moses ay tinuruan ng kanyang ina. Yun po yung una, He learned about God through his mother. Yan yung masikap na ginawa ng kanyang ina. At pinagpatuloy yung pag-aaral niya ng 12 na siya nang siya ay i-adopt na ng princess, na nakakuha sa kanya sa Nile River. Natutunan niya ang Egyptian education na may kinalaman sa paraan ng pamamahala, kung paano titindig bilang isang prinsipe, kung paano mag-iisip bilang isang prinsipe ng Ehipto, yan ay mga bagay na natutunan niya sa paaralan ng mga Egyptian, pero sa awa ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang panukala para kay Moses, dahil may panukala siya. Sa panahon ng kanyang fugitive life, yung siya ay takas, sabi natin, kasi umalis siya sa Egypt na pagkatapos niyang mapatay ang isang Egyptian, at malaman ito ng mga ka-Hebreo niya, At ito ay nagturo sa kanya dun sa buhay niya sa Midian na yon, na yung mga sitwasyon na nagkaroon siya doon, na i-unlearn niya, kailangan niyang iwaksi, natutunan niyang iwaksi, kalimutan, yung kanyang pagiging impatient, kasi nung siya ay prinsipe pa, madali siyang magalit, at hindi niya ito namamalayan. Yung kanyang pagtitiwala sa sarili niyang kakayanan at karunungan. Ito po yung in-unlearn nitong si Moses, He learned from his mother about God, and he unlearned things, yung mga bad attitudes niya nung siya po ay nandun na sa Midian, nag-aalaga ng mga tupa. Sa humble life mayroon siya dun sa Midian, yun ang nagturo sa kanya ng mga valuable things in life. To relearn patience, dependence on God, faith in God, and humility. So, yun po yung muling pinag-aralan ni Moses. Tinuro ng kanyang ina, maaring natakpan ng kanyang natutunan sa Egyptian education, kaya muli niyang pinag-aralan ang maging mapagpasensya, mahinahon, dumipende sa Diyos, magtiwala at manampalataya sa Diyos, at yung kanyang buong pagpapakumbaba, mayroong pagpapakumbaba, humility. To learn how to trust God as he approached Pharaoh, nung siya ay nakiusap na kay Pharaoh bilang utos ng Diyos na palayain ang bayan ng Israel. Yun po ay tinuro sa kanya ng Diyos. Yun ay learning para kay Moses, at yung paglilid sa bayan ng Israel, sa bayan ng Diyos, patungo sa lupang pangako na puno ng pananampalataya at ng pagiging masunurin sa Diyos. Yan pong lahat natutunan ni Moses sa Panginoon. So mula sa kanyang ina, patungo sa kanyang sa Egyptian school,
At yung huli, yung finale, no, yung pinaka bumuo sa leadership ni Moses at sa kanyang katapatan sa Diyos, ay yun pong kanyang natutunan na ang kasama niya lang ay ang Panginoon. Ang kasama niya yung mga tupa na inaalagaan niya, no? What have you learned years or decades ago that you need to unlearn? Ano po yung mga dapat na nating iwaksi? Natutunan natin noon, nakita nating mali. Ano itong ating nais ng iwanan at kalimutan? Siyempre, isa dyan, yung mga napag-aralan na natin before, yung kawalan ng tiwala, ano po yan. Pero gusto kong bigyan nating pansin yung ungratefulness, no? Kawalan ng pagpapasalamat, no? Hindi tayo mapagpasalamat. So, ito po ay maaaring nakalimutan na natin. Pero, kailangan po nating matutunang maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. No? Mistrust, kawalan ng tiwala, hatred, no? Yung ating galit, impatience, insensitivity, yung wala tayong pakialam kung nakakasakit man tayo sa iba, no, o hindi natin nakikita ang pangangailangan ng iba. Selfishness, no, or self-centeredness, disrespect, disobedience, indolence, katamaran, at lahat ng mga natutunan natin na kabaligtaran, no, po ng disenyo ng Diyos para sa tao. Unlearn how we manage, motivate, and live our life. Ano po, paano natin pinapamahalaan ang ating buhay ayon sa pagkakatiwala sa atin ng Diyos, at paano natin pinapamahalaan o binibigyan ng encouragement, minomotivate, ang atin pong mga anak, ang atin pong mga kasama sa trabaho, mga helper natin, sa bahay, o yung mga taong ating nakakasalamuha, paano po natin sila nabibigyan ng motivation, na gagabayan din sila para i-unlearn yung mga hindi dapat na kanilang dinadala ng mga maling pag-uugali, Unlearn how you approach growth opportunities. Ating iwaksi kung dati saradong isip natin, kapag may nag-o-open sa atin, alam mo, maganda yung ganito, ay, hindi na ako dyan, kabisado ko na to, dito na ako mamamatay, dito na ako lulubugan ng araw, Parang hindi na siya pwedeng magbago, And learn how we communicate to our loved ones, maging malambing, puno tayo ng tender loving care sa ating mga pagsasalita, sa ating mga kilos, sa ating mga paraan ng pagpapahayag ng ating pagmamahal at pagkikare sa kanila, sa ating mga co-workers, sa ating mga kapitbahay, sa ating kapwa, And learn your preferences. Ano ba yung dating gustong-gusto lang natin pero di naman natin kailangan, iwaksi na natin yan. Yung ating mga priorities, na wala namang eternal value, na ito'y pang sandalian lang, pansamantala, Mga priorities that are lasting, yan po ang ating patuloy na balik-balikan. Unlearn the skills, o yung ating mga kakayahan kung paano tayo mag-isip, nasasapat at aayon sa nais ng Diyos. Sabi ni Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Napakaganda po, Ang sabi ay mamuhay ka na para bang mamamatay ka na. Ibig sabihin, gagawin mo na yung best mo, At lahat ng pwede mong aayusin mo na. At ang sabing ganoon, matuto tayo as if you were to live forever. Yung para bang may bukas pa, gustong-gusto pa nating matuto. Excited pa rin tayong magbago, maging maayos, at patuloy na matuto. At ito po, sabi ni Leo Buscaglia, sabi niya, change is the end result of all true learning. So, kapag tayo laging natututo, bumabago ito sa buhay natin. Dahil walang pagkatuto kung walang pagbabagong naidulot sa atin. Anyone who stops learning, sabi ganon, is old. Kung gusto nating tumanda, kumulubot ang mukha, at patuloy na humina at makita natin ang buhay natin na parang naging walang halaga, ay ibig sabihin we stop learning, But anyone who keeps learning stays young, sabi ni Henry Ford. Once you stop learning, you start dying, sabi ni Albert Einstein.
What do we need to learn? Learn to be optimistic if you're pessimistic. Learn to adapt to change for your usefulness, to become blessing to others. Learn to be teachable, or nothing will change where change is needed. Learn to reflect on your ways and actions and be intentional in unlearning bad habits, bad choices, and baseless belief. Learn to rely on God and to seek wisdom from Him in every plan, every action, every intentions of your heart. Learn economy, yet generosity. Learn to live our Filipino pledge, maka-Diyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Mga minamahal kong isinasa kabuhayan lang natin, napakaganda po nitong panata natin bilang mga Pilipino. Buo na ang atin pong karakter na nais ng Diyos sa atin. Maging maka-Diyos, maging makakalikasan, makatao, mapagmahal sa ating kapwa at ang ating bansang tinitirhan. Mga minamahal, sumaati nawa ang ating Panginoon na masumpungan natin ang tunay na tagumpay sa anumang gawain sa ating mga patuloy na pag-aaral. To learn, to unlearn, and to relearn. Learning, remember, is a lifelong process according to Peter Drucker. May the Lord bless us all and happy morning to everyone. Maraming salamat Ma'am Jane sa isa na namang napapanahong talakayan. Pag sinabi nating unlearning, ito yung proseso na i-discard natin yung something or maaring habit from our memory. Kumbaga kakalimutan natin yun. We forget it, ipuput aside natin. We lose knowledge of it. Yan yung sinasabing we unlearn. Kaya ako po ang tatanungin ninyo, parang mas madali pang mag-aral ng panibagong bagay kaysa yung kalimutan natin, yung nakasanayan na natin, nakaugalian na natin. Parang mas mahirap po. Kaya nga sabi nila, ang hirap talaga magturo sa... Ano pa yung sabi nila? Hirap pagpalaki ng magulang. Di ba? Naririnig nyo yan. Para kasi mas mahirap yung mag-unlearn. Pero bakit nga ba kailangan natin na mag-unlearn ng ilang mga bagay? Siyempre minsan po kailangan natin to get rid yung ating mga hindi magagandang habit, yung mga preconceptions natin. Meron tayong mga nasa isip na akala natin tamang-tama, totoong-totoo, kasama na po dyan yung mga pananaw natin. Halimbawa lang, ito'y halimbawa lang. Anong stand natin sa vaccine? Minsan parang talagang hindi tayo matitinag sa ating mga paniniwala. Doon sa may mga ideas tayo tungkol sa bagay na yon. Pero yung willingness daw po natin, yung when we unlearn, nagpapakita yon ng meron tayong willingness, willingness na mag-pursue ng unfamiliar, mas maging open-minded, mas matuto. Gusto ko pong i-share sa inyo yung nabasa ko na sinulat ito ni Alvin Toffler. Siya po ay isang philosopher. Ang sabi niya, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write. Noon, ang definition natin sa illiterate, no read, no write. Pero sa 21st century, hindi na daw yung mga yon. But those who cannot learn, unlearn, and relearn. Kundi, sino daw yung mga illiterate, yung mga hindi natututo, ayaw mag-unlearn, kalimutan yung mga yung mga dapat nilang kalimutan at matutong muli. Nangangahulugan lang po na yung ating pagkatuto, pagkaalam, ito po ay nagpapatuloy. Progresibo po ito dapat. Sabi pa ni Bruce Lee, empty your cup. Why do we unlearn? We have to empty our cup so that it may be filled para maaring punuin uli. Para become devoid, para daw to gain totality. Mga kaibigan, sana po ay nakapulot kayo ng mga prinsipyo sa ating pong pag-aaral. Kung kayo po ay may katanungan o meron po kayong mga reflections, insight, o kaya naman po nagnanais kayo makatanggap ng mga aklat na patuloy po nating ipinamimigay, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Tumawag po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Ang atin pong toll-free number, 1-800-132-20196. Our email address, connect@adventist.ph. Ang atin pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines. At ang atin naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Mga kaibigan, sa bahaging ito, pakinggan po natin ang mensahe ng awitin.
Purihin po natin ang Panginoon sa napakagandang awitin, yung mensahe, yung pumusika. Sana po mga kaibigan, tayo ay na-inspire sa pakikinig sa awiting ito. At ang ating pong puso sa maghapong ito ay sana umaawit-awit din po. Tayo ay magpapatuloy sa ating serye ng mga kalalakihan sa banal na kasulatan. Sana napakagaganda po ng mga stories, ng mga account ng mga kalalakihang ito. At yung pag-aaralan po natin ay very relatable. Maaaring sa ilang mga nakaraang panahon, parang yung mga karakter na pinag-uusapan natin, parang ang perfect naman nila. Although of course, nagkasala rin sila, pero sa paningin natin parang napaka-planchado, napaka-ayos naman ang kanilang buhay. Pero yung ngayon pong pag-uusapin ay very much human like us. I mean, talagang very relatable sapagkat kagaya natin, siya po ay nakagawa rin ng matindi, talagang kasalanan, kumbaga, pero tinawag siyang a man after God's own heart. Napakaganda, ano po? Ang akin pong tinutukoy, si David. Alamin po natin ang kanyang kwento at sana po ay makapulo tayo ng mahalagang mga aral. Muli, ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Biblia at ang isang karakter sa Bible na ating bigyan ng pansin ay si David. Ang wika ng ating Biblia, a man after God's own heart. Sa kabila ng kanyang matinding pagkakamali sa harap ng ating Panginoon, yung mga kasalanan na kanyang ginawa. Subalit si David, dahilan sa habag ng ating Panginoon, at sa kanyang pagsisisi sa kanyang ginawang mga pagkakamali, ang Biblia ay binigyan siya ng isang pangalan na ayon ang wika, a man after God's own heart. At dahilan sa pangyayaring ito, si David ay nailagay at naitampok isa sa mga dakilang tao sa banal na kasulatan. Ang wika ng ating Biblia sa aklat ng Gawa, Kapitulo 13, versikulo 21 hanggang 23. Ito yung sinasabi ng Biblia. Pagkatapos ay humingi sila ng hari at ibinigay sa kanila ng Diyos si Saul, na anak ni Kis na isang lalaki sa lipi ni Benjamin, at naghari sa loob ng 40 taon. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Mula sa binhi ng taong ito, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas sa Israel na si Jesus, gaya ng kanyang ipinangako. Kaibigan, a man after God's own heart. Ano yung sabi ng pagkasulat sa aklat ng New King James Version sa English? Nais kong basahin ang sinasabi rito sa versikulo 22 ng Kapitulo 13. And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart. Ang nagsasalita rito, walang iba kundi ang ating Diyos, who will do all my will. Kaya nga, ang sabi pa sa 23, from this man's seed, according to the promise God raised up for Israel a Savior, Jesus. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Nagpapakilala na anuman ang ating nagawang pagkukulang sa harap ng ating Panginoon, bagamat ang ating mga kasalanan ay matingkad na pula
Ang wika ng ating Biblia, kung tayo ay lumalapit sa Diyos, humihingi ng tawad at ating kinumpisa lang ating mga pagkukulang, ang Diyos ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang Diyos, ang wika ay mahabagin. Sino ba si David ayon sa ating Biblia? Ayon sa kasaysayan, si David na naging hari, ang kanyang ama ay si Jesse. Ang kanya namang lolo ay si Obed na anak ni Boaz. Ang asawa ni Boaz ay isang Moabita, ang pangalan ay si Ruth. He was a member of the third generation of descendants of aliens. He met the requirements of full recognition as a Jew. Bagamat ang kanyang pinanggalingan ay isang Moabita, ang kanyang great-great-grandmother, gayonpaman, dahilan sa pangatlong saling lahi, siya ngayon ay pasado sa sinasabing requirement of full recognition as a Jew. Siya ay pinahiran ng langis ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Bagamat si Propeta Samuel ay takot na maghanap ng isang kapalit ng haring si King Saul, subalit ito ay utos ng ating Panginoon. At ang sabi ng ating Panginoon, siya ay pupunta kay Jesse, at nung siya ngayon ay nasa kay Jesse at meron siyang dalang paghandog sa ating Panginoon, nakita ngayon ng propetang ito yung tatlong mga anak na mas matanda kay David. Subalit, ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 11, sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. 12. Siya'y nagpasugo at sinundo siya roon. Siya ay may mapupulang pisngi, magagandang mata at makisig, at sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis, sapagkat siya na nga ang wika. Kaya nga, sa dami ng mga anak ni Jesse, ay hindi nakita ngayon sa mga mas matanda kay David ang dapat na maging kapalit ni Haring Saul, kundi ang wika, si David ang napili ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa 13, kaya't kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at binuhusan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid, at ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na iyon, at tumindig si Samuel at pumunta sa Rama. Bagamat ngayon siya ay binuhusan ng langis, tanda siya ang maging kapalit na hari ni King Saul, subalit sa panahong iyon ay hindi pa naghari ang lingkod ng ating Diyos. At naging si David ay naging bihasang manunugtog sa harapan ng hari, sapagkat tuwing pinapasukan ng masamang espiritu si King Saul, ay kinakailangan ngayon merong tutugtog, at nang nakitang tutugtog na bihasa sa ganong klaseng estilo ay si David. Kaya nga, ang sabi sa versikulo 18 ng kapitulo 16, sumagot ang isa sa mga kabataang lingkod, aking nakita ang isang anak ni Jesse na taga Bethlehem na bihasa sa pagtugtog, at isang magiting na lalaki, mandirigma, mahinahong magsalita, makisig, at ang Panginoon ay kasama niya. Kaya ngayon si David ay pinasundo ni King Saul. At ang wika sa versikulo 21, at dumating si David kay Saul at pinasimula ng kanyang paglilingkod, minahal siya ng lubos ni Saul, at siya'y naging taga-dala ng sandata niya. Versikulo 22, nagpasabi si Saul kay Jesse, hayaan mong manatili si David sa paglilingkod sa akin, sapagkat siya'y nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. Versikulo 23, tuwing ang masamang espiritu mula sa Diyos ay dumarating kay Saul, kinukuha ni David ang alpa at
tinutugtog ng kanyang kamay at nagiginhawaan si Saul at ang masamang espiritu ay umaalis sa kanya. Kaibigan, ang lalaking ito na di David ay kilala din sa pagtugtog at gayon din sa paglikha ng musika. Kaya nga karamihan sa mga nalagay sa mga awit ay mga awit ni King David na hindi pa hari noon. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit ngayon siya napunta sa court ng hari. At dahilan sa walang gustong lumaban kay Goliath na pinakabayani ng mga Pilisteo. Ayon sa Kapitulo 17 ng 1 Samuel, ang naging kalaban ngayon ni Goliath na representative ng mga Israelita ay si David. At ayon sa istorya, dahilan sa kanyang kapangyarihan na binigay ng Diyos at dahilan sa kanyang positibong isipan at pagtitiwala sa ating Panginoon, ang Diyos ang nakipaglaban, subalit ginamit lamang si David at ngayon nanalo si David laban sa bayani ng mga Pilisteo at naging tanyag ngayon si David sa mga Israelita. Ito ngayon ang kanyang pag-akyat na bilang ang mga Israelita ay kinilala ngayon si David. Kaibigan, dahilan sa pangyayaring ito ngayon, ang wika ng ating Biblia, ang ating Diyos, ay kinalugdan ang lalaking ito. At nung siya ngayon, ang wika sa 2 Samuel, Kapitulo 5, versikulo 4 at 5, ang wika ng Biblia, si David ay 30 taon gulang nang siya'y magsimulang maghari at siya'y nagharing 40 taon. Sa Hebron ay naghari siya sa Huda ng 7 taon at 6 na buwan at sa Jerusalem ay naghari siya ng 30 taon, doon 30 taon sa buong Israel at Huda. Naitampok ngayon ang lingkod ng ating Diyos. At ang wika pa sa versikulo 10, si David ay dumakila sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng mahukbo, ay kasama niya. Kaibigan, naging dakila ang lalaking ito sapagkat siya ay merong pananampalataya, merong tiwala sa ating Panginoon at sapagkat kasama niya ang ating Panginoon, ang sabi ng ating Biblia, siya ngayon ay naging dakila, kinilala siya ng buong Israel na pangalawang hari ng bansang Israel. Kaibigan, ang lalaking ito ay nakagawa rin ng mga pagkakamali sa harapan ng ating Diyos. At ayon sa ulat sa aklat ni Samuel, ang lalaking ito ay nakagawa ng isang kasalanan ng adultery. Hindi lamang adultery, kundi siya ay pinapatay niya ang asawa ng babaeng ito na si Batseba at sapagkat pinapatay niya ang lingkod ng ating Diyos na si Nathan ay pumunta sa kanya at kanyang pinaliwanag sa isang parabola at ang lalaking ito na si King David ay nagsisi ng gayon na lamang sapagkat malaking pagkakamali ang nagawa niya sa harap ng ating Panginoon. Akala niya ang kanyang pagkakamali ay pwedeng pagtakpan, subalit ang Diyos ay nakikita ang lahat ng mga bagay. Kaibigan, hindi tayo maaring magkubli ng anuman sa harap ng ating Panginoon sapagkat maging ang laman ng ating mga puso't isipan ay alam ng ating Panginoon. Ang bahagi ng kanyang awit na ito ay nagpapakilala, siya ay nagsisisi sa harap ng ating Panginoon dahilan sa kanyang malaking pagkakamali nung kinuha niya si Batseba at pagkatapos sinipingan at pagkatapos ngayon pinapatay pa ang kanyang sundalo. Ang wika ng mga awit, ito'y awit ni David na ang wika sa punong mga awit ni David nang si Nathan na propeta ay dumating sa kanya pagkatapos na siya'y makapasok kay Batseba. Ang wika ng Kapitulo 51 ng mga awit, narito ang reflection ng kanyang pagsisisi sa harap ng ating Panginoon. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig.
Ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagkasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinagliha ko ng aking ina sa kasamaan. Ano sabi? At ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao, at sa gayong bahagi ay iyong ipinakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo, at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako, at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Kaibigan, ito yung larawan ng kanyang pagsisisi. At pagkatapos ang sabi pa sa versikulo 8 hanggang 10, gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mo ang mga buto ng iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan, at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaibigan, ito yung kanyang reflection at pagkilala niya na ang Diyos ang siyang nakakabasa sa kanyang puso, gay na lamang ang kanyang pagkisisi sapagkat siya nagkasala sa harap ng ating Panginoon. Merong pang nagawang isang pagkakamali ang lalaking ito na lingkod ng ating Diyos. Bago natapos ang aklat ng 2 Samuel, Kapitulo 24, ang kanyang pagkakamali ay noong kanyang pinabilang ang kanyang mga sundalo. Tapos na ang kanilang pakikipaglaban at tahimik na ang bansang Israel sapagkat kanilang tinalo ang kanilang mga kalaban. Subalit kanyang pinabilang ang kanyang mga sundalo, ito ay isang mali na hindi dapat gawin ng isang pinuno. Sapagkat hindi sa dami ng mga sundalo kung bakit sila ay nanalo sa kanilang pakikipaglaban, kundi sa kapangyarihan ng ating Diyos. Sa pangyayaring ito, dahilan sa pinabilang niya ang kanyang mga sundalo, at sapagkat nagkamali siya, ang sabi nga, nung siya'y nagkamali, pinapunta ng ating Diyos ang isang propeta, ang pangalan ay si Gad. Ang wika sa versikulo 12 ng Kapitulo 24, humayo ka at sabihin mo kay David, ganito ang sabi ng Panginoon, 3 bagay ang inaalok ko sa iyo. Pumili ka ng isa sa mga iyong upa aking gawin sa iyo. 13. Kaya't pumaroon si Gad kay David at sinabi sa kanya, darating ba sa iyo ang 7 taong kagutom sa iyong lupain, o tatakas ka ba ng 3 buwan sa harapan ng iyong mga kaaway, samantalang tinutugis ka nila? O magkaroon ba ng 3 araw na pagkasalot sa iyong lupain? Siyempre, kanyang pipiliin yung pinakamaiksi. Kumbaga sa ating mga magulang pagka tayo anoon ay pinapalo, tinatanong sa atin, ilan ba ang gusto mong palo? Kapag sinabi natin na isa, pero yung isang yon ay napakalakas. Kaya nga ang nangyari nung pinili ni David ngayon, yung pangatlo, versikulo 14. At sinabi ni David kay Gad, ako'y lubhang nabalisa, hayaan mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon, sapagkat malaki ang kanyang kaawaan. Ngunit huwag mo akong hayaan mahulog sa kamay ng tao. At pagkatapos ngayon, nung ang anghel ng Panginoon ay ginawa ngayon yung sa unang araw ng salot na yon, ang wika, 70 na mga kalakihan ang namatay. Nakita ngayon ni David
Ang wika sa 17, pagkatapos ay nagsalita si David sa Panginoon nang kanyang makitang anghel na pumuksa sa bayan at sinabi, ako'y nagkasala, ako'y gumawa ng kasamaan, ngunit ang mga tupang ito, ano ang kanilang ginawa? Isinasamo ko sa iyo na ang iyong kamay ay maging laban sa akin at laban sa sambahayan ng aking ama. At si God ay dumating ng araw na iyon kay David at sinabi sa kanya, umahon ka, magtayo ka ng isang dambana sa Panginoon sa gikan ni Arauna na Jebuseo. Kaibigan, dahilan sa pangyayaring ito, at siya nagtayo ng dambana, ibinibigay ni Arauna ang gikan na yon at ang mga baka na gagamitin sa kanyang paghahandog, subalit ang sabi, hindi, aking babayaran. At ang wika ng ating Biblia, ang wika sa 23, ang lahat ng ito o hari ay ibinibigay ni Arauna sa iyo. At sinabi ni Arauna sa hari, tanggapin kanawa ng Panginoon mong Diyos. Ngunit sinabi ng hari kay Arauna, hindi kundi bibilhin ko ito sa iyo sa halaga. Hindi ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog sa Panginoon kong Diyos nang hindi ko ginugugulan ng anuman. Sa gayoy, binili ni David ang gikan ng mga baka ng 50 siklong pilak. Kaibigan, ayaw niyang maghandog sa Diyos na libre. Kinakailangan babayaran niya na katulad sa ating panahon ngayon na kinakailangan pagka tayo ay naghandog sa Diyos, yung bang parabagang ang ating bulsa ay nasasaktan sapagkat ating ngayong binayaran ang handog para sa ating Panginoon. At dahilan sa pangyayaring itong wika, natapos ngayon ang salot sa bayan ng Diyos. Alam ba kaibigan, alin yung sinasabing giikan na yon ni Arauna na binili ni David? Ayon sa 1 Kronika 3:1, ito ang Mount Moriah na kung saan itinayo ang templo ng ating Panginoon. Kaibigan, gayon na lamang ang relasyon ng lalaking ito sa ating Diyos. Bagamat siya ay nagkamali, siya'y pinatawad ng ating Panginoon. At galing sa lahi ngayon ni King David, noong ang ating Panginoon ay naging tao o siya ay nagkaroon ngayon ng incarnation na siya ay naging tao sapagkat kanyang kinuha ang likas ng isang alipin, ang sabi sa ating Biblia. At dahilan sa pangyaring ito, sa kanyang malapit na relasyon sa ating Panginoon, ang lalaking ito, siya ang sumulat ng isang kapitulo sa mga awit na sinasabing, The Lord is my shepherd, I shall not want. Gaya na lamang ngayon ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At bago natapos ang pagkasulat ng ating Biblia, narito ang galing mismo sa ating Panginoon na sinabi niya kay San Juan nung kanyang ibinigay ang pabalita ng ating Diyos kay John the Beloved. Ang wika sa Kapitulo 22, versikulo 16, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa iyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Pinakilala ng ating Panginoon na siya ang wika, ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Napakadakila ng ating Panginoon. Bagamat ang kanyang lingkod ay nagkamali, nagkasala siya. Dahilan sa kanyang pagkisisi sa hudyok ng banal na espiritu, siya'y nagsisi at tinanggap ng ating Diyos ang kanyang pagkisisi. Kaibigan, ang larawan ng buhay ng lalaking ito na lingkod ng ating Panginoon, gayon na lamang ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, ang kanyang pananampalataya, at kapag kanyang nakilala ang kanyang pagkakamali, siya ay nagsisisi at siya'y naitampok ng wika ng ating pag-aaral, a man after God's own heart. Nais kong basahin ang pinakakonklusyon ng pag-aaral na ito, ang wika sa atin.
David was a man after God's own heart because his heart, not always his actions, gave increasing evidence of moral progress. The Psalms reflect his spirit, and God looks on the inside. The lesson also makes clear the fact that a great life is within the reach of all who will live in the presence of God. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos sa pag-aaral ito sa buhay ni King David. Nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito. Ang wika sa Filipos 4:6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo, Panginoon, na sa kabila ng marami kaming pagkukulang, pagkakasala, ang aming Diyos ay sagana sa Kanyang habag, sa Kanyang mercy sa Kanyang mga anak. Hindi na tinitingnan ang aming mga pagkakamali, kundi kami ay binabalutan ng Kanyang katuwiran upang kapag kami ay makita ng Ama, hindi ang aming sarili ang makikita, kundi ang katuwiran ng aming Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa leksyon na inyong pinagkalob sa amin. Magtiwala nawa kami sa aming Panginoon. Kami nga ay matutong lumapit sa Kanya na may pananampalataya. Pagpalain ang aking kaibigan, ang kanyang pamilya, ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang mga pananim, O Diyos, pagpalain nawa po. Maraming salamat sa inyo pong patnubay sa amin. Maraming salamat na inyo pong dinidig ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating Diyos. Maraming salamat, Pastor Romy. Very inspiring po yung life ni King David. Lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Bakit nga kaya siya tinawag na ganun sa kabila ng kanyang kasalanan? Hindi biro, adultery. Pagkatapos, ang masaklap pa nun, inagawan niya na nga ng asawa, ay ipinapatay niya pa yung tao na yon. Pero ang sabi nga ay, yung kanyang kasalanan na match daw nung lalim ng kanyang pagsisisi, yung sincerity ng kanyang pagsisisi. Nangangahulugan po na nung siya'y nagsisi, talagang tinalikuran niya yon at umasa talaga siya sa paglilinis ng Panginoon. That's why, despite of his marred record, siya po ay kinikilala bilang isa sa mga dakilang tao sa banal na kasulatan. At yung kanyang sinabi na, likhaan mo ako, Panginoon, ng malinis na puso and renew a right spirit within me. Napakaganda ng kanyang panalangin. Create in me a clean heart. Na sana po ganun din ang panalangin natin sa araw-araw. Nalikhaan tayo ng malinis na puso, na yung pusong bato natin, palitan ng pusong laman, ng pusong naaantig ng banal na espiritu. Ang Diyos po ay sa puso natin tumitingin. Malinaw po sa ating pag-aaral ngayon na yung great life, yung pong buhay na kasang-ayon ng kalooban ng Diyos is within reach. Maaari natin itong maabot kahit po tayo ay nagkakasala if we live in the presence of God. Mga kaibigan, kung kayo po ay merong katanungan ukol sa ating naging pag-aaral, ang mga mensahe pong ito ay nangusap sa inyo at meron po kayong pagnanais na banggitin, sambitin ang ganong panalangin, Panginoon, likhaan mo ko ng malinis na puso. O kaya naman po ay nagnanais kayo ng panalangin o ng makakasama sa ating, may mga prayer request po kayo na nais nyo pong
ipadala dito o kaya naman po gusto ninyong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia, wag po kayong mag-atubili. Ang atin po mga contact number 0917-174-2777 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607 0968-853-6607. Ang atin naman pong toll-free number 1-800-132-20196 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang ating pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines, at ang ating naman pong YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Pakishare po sa inyong mga kaibigan. Muli po, nais kong banggitin, kung meron po kayo mga prayer request, nagnanais kayo na may makasama na maglapit na inyong mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ay ipadala lang po dito sapagkat meron tayong prayer team. At meron po tayong Diyos sa langit. Siya po ay palaging handang makinig sa atin at handa po siyang tumugon sa atin sapagkat siya nagmamalasakit para sa atin. Mga kaibigan, sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito ni Pastor Romy, ni Ma'am Jane, muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Have a wonderful day. Magkita-kita po tayo bukas. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.